Napatakip na lamang ng bibig niya si Claudia dahil sa nakikita niyang pag-revive kay Christine ng mga doktor. Diyos ko, ang anak ko! Umiiyak na sabi ni Claudia. Nagmamadali rin naman si Angeline lumapit sa pwesto ng kanyang ina kaya naman nakita rin niya kung anong ginagawa kay Christine ngayon ng mga doktor. Christine, please, lumaban ka? Umiiyak na sambit ni Angeline. Agad naman silang napansin ng isang nurse na nasa loob ng ICU kaya sinarahan na nito ang pintuan. Napayakap naman si Claudia kay Rowell saka ito nag-iiyak. Di na rin naman napigilan pa ni Rowell ang maiyak din dahil kahit siya, kitang-kita niya ang ginagawa kay Christine sa loob ng ICU. Si Denver naman niyakap na lamang si Angeline na di na rin talaga napigilan ang mapahagulhol. Ilang minuto rin silang naghintay bago lumabas ang doktor ni Christine at tumaasa sila na sana may himalang mangyari at magandang ibabalita sa kanila ng doktor. Nagulat pa ang doktor dahil pagbukas niya ng pinto, naroon na kaagad si Angeline at naghihintay sa kanya. Isang malalim na buntong hininga naman muna ang pinakawala ng doktor. Saka nito malungkot at tinignan isa-isa si Angeline. I'm sorry, pero wala na pong pasyente. Hindi na po talaga kinaya ng katawan niya. Malungkot na sabi ng doktor kila Angeline. Lalo lamang namang lumakas ang pag-iyak ng ina ni Angeline dahil sa sinabi ng doktor. Samantalang si Angeline pigil na niya ang sarili niyang mapahagulhol ng iyak. Pwede po ba kaming makalapit sa kanya ngayon? Kahit sa huling pagkakataon lamang po, sabi ni Angeline sa doktor. Tumango-tango naman ang doktor kay Angeline. Sige po, pwede niyo po siyang lapitan? Tinatanggal lamang po namin na nakakabit sa kanya mga aparato. Sagot ng doktor at saka nito binuksan ang pintuan ng ICU. Isa-isa namang naglabasan ng mga doktor at nurse na pumasok doon kanina. Na makalis sa mga yon, saka lamang pumasok si Angeline sa loob ng ICU. Kita naman nila ang katawan ni Christine na natatabunan na ng puting tela, kaya naman di na nakatispa si Claudia at inilang hakbang na lamang nito ang pesto ni Christine at agad niyakap ang wala ng buhay na katawan ni Christine. Anak ko! Humahagulhol na sabi ni Claudia. Agad naman siyang nilapitan ni Rowell para alalayan dahil baka kumapano pa si Claudia sa sobrang pag-iyak nito. Idagdag pang wala pitong sapat na pahinga man lang. Tahimik naman na umiiyak si Christine sa may likuran ng kanyang ina habang yakap-yakap siya ni Denver. Hinayaan na lamang muna niya kasi ang kanyang ina sa ginagawa nito dahil alam niya sobrang sakit para ditong mawala na isang anak. Nang medyo kumalma na si Claudia, saka naman lumapit si Angeline kay Christine. Saka niya ito hinawakan sa kamay. Christine, mahal na mahal ka ni ate ha? Tandaan mo yan. Kahit hindi naging maganda ang relasyon natin bilang magkapatid, mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ni Angeline kay Christine, saka niya ito hinalikan sa ulo. Awang-awa siya sa itsura ni Christine ngayon na wala na tong aparatong nakakabit sa katawan nito. Kitang-kita kasi ang pagbagsak ng katawan nito, dala na rin siguro sa ilang araw na tong nakaratay sa ospital at walang malay. Idagdag pang naputol ang mga binti nito, kaya lalo pa siyang naawa sa kalagayan ng kanyang kapatid. Wala naman kasi siyang ibang hangad noon kundi ang tulungan ng kanyang mga magulang, kaya siya pumayag sa pakikipagkasundo sa kanya na magpakasal kay Denver. Pero hindi naman niya akalaing parehas palang mahuhulog ang loob nila sa isa't isa ni Denver. Bigla tuloy napaisip si Angeline kung kasalanan ba niya ang lahat ng to. Kasalanan ba niya kung bakit ito nangyari sa kapatid niya? Nasa malalim na pag-iisip si Angeline nang maramdaman niya. May humawak sa balikat niya kaya napalingon siya doon. Kukunin na si Christine. Kailangan na siyang dalhin sa morgue, sabi ni Denver sa kanya, kaya muli siyang napalingon kay Christine. Napabuntong hininga pa siya bago niya binitawan ng kamay ng kanyang kapatid, saka niya binigyang daan ng taong kukuha sa katawan ni Christine. Tahimik lang namang nakaupo si Claudia at Rowell sa isang tabi. Nakatingin na lamang sila kay Christine habang kinukuha to para dalhin sa morgue. Si Angeline na rin ang nag-asikaso ng lahat ng mga kakailanganin para sa lamay ni Christine hanggang sa pagpapalibing dito. Ang mga binti naman na pinutol kay Christine, sinama na rin sa kabaong nito pati na rin ang fetus na tinanggal dito. Sinama na rin sa loob ng kabaong nito. Mabilis naman na lumipas sa isang linggo at nailibing na nga nila si Christine. 3 araw lang nila ito ang ibinurol sa bahay ng kanilang mga magulang. Hiniling naman ni Paolo na makita niya si Christine kahit sa huling pagkakataon man lang at pinayagan siya ng mga pulis dahil pumayag din naman ang pamilya ni Angeline.
At sa mismong araw ng libing na lamang ni Christine siya pinayagan na pumunta doon. Napakarami ring mga pulis na nakabantay kay Paulo nung nakipaglibing siya kay Christine. Grabe ang sakit na nararamdaman ni Paulo sa pagkakataong yon dahil parehas pang nawala ang dalawang importanteng tao sa kanya, si Christine at ang baby nila, na hindi man lang nasalayan ng mundong ito. Sa mismong araw din ng libing ni Christine, nahuli naman si Edward ng mga pulis. Napansin kasi nila na may nagkukubli sa isa sa mga puno doon, kaya minanmanan nila yon at nakita nga nila si Edward na nagkukubli roon, kaya nahuli nila ito at agad na dinala sa presinto. Sila Angeline at Denver naman, sa condo unit pa rin ni Angeline nakatira at meron pa rin silang pangilan-ilan na bantay para na rin makasigurong ligtas na talaga sila. Ayaw pa rin kasing umalis ni Angeline sa unit na yon, kahit sinabihan na siya ng mga magulang niya na kung pwede ba siyang bumalik na sa kanilang bahay. Nasanay na kasi siyang wala sa tabi niya ang kanyang mga magulang, kaya mas gusto niyang nakabukod sila ng mga bata. Ngayon nga ay namilit ang kambal na kung pwede raw ba silang mamasyal kahit sa park lang daw. Agad namang pumayag sina Angeline at Denver dahil medyo kampante na rin sila dahil nahuli na nga si Edward. At isa pa, may kasama naman silang mga bodyguard. Ang tahimik mo ata, may problema ba? Tanong na ni Denver kay Angeline na mapansin niya na tahimik lamang tong nakaupo sa nilatag nilang blanket sa damuhan. Napapansin din niya na panay ang pagbuntong hininga nito. Agad namang napalingon si Angeline sa gawa ni Denver na nakaupo na pala sa likuran niya at agad siyang niyakap ito at pinasandal sa dibdib nito. Ang mga bata naman naglalaro lamang sa hindi kalayuan kasama sina Nay Lydia at Sofia. Wala naman, may iniisip lamang ako, sagot ni Angeline kay Denver. Hinalikan naman ni Denver sa ulo si Angeline at bahagya pa niyang hinigpitan pagkakayakap niya dito. Angeline, ngayong wala na si Christine at nakakulong na sina Paulo at Edward, pwede na ba natin iusin ang pamilya natin? Sabi ni Denver kay Angeline. Bumuntong hininga naman si Angeline, saka siya umalis sa pagkakasandal niya kay Denver, saka niya to hinarap. Denver, alam ko na marami tayong pinagdaan ng hirap pero kasi... Seryosong sabi ni Angeline habang nakatitig siya sa mga mata ni Denver, habang si Denver naman naghihintay sa susunod na sasabihin ni Angeline. Para kasing nakokonsensya ako sa nangyari sa kapatid ko. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit nangyari yun kay Christine. Hindi sana siya magkakaganon kung hindi kita minahal, Denver. Naisip ko lang paano kaya kung sa bagay na lang muna kami ng mga bata. Gusto ko lang munang makapag-isip-isip. Seryosong sabi ni Angeline kay Denver kasabay ng paglandas ng luha nito. Bigla namang natigilan si Denver dahil sa sinabi ni Angeline. Hindi niya maintindihan kung bakit yon naiisip ni Angeline. Kagad naman niyang pinunasan ang mga luha nito, tsaka nito sinapo ang mukha ni Angeline. Wala kang kasalanan, Angeline. Walang may gusto sa nangyari kay Christine. Sadyang naging bulag lang talaga ang kapatid mo sa nararamdaman niya para sa akin. Pero wala kang kasalanan doon. Naging totoo lamang tayo sa nararamdaman natin sa isa't isa. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Christine. Seryosong sabi ni Denver kay Angeline. Kung gusto mo, magbakasyon muna tayo para naman hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano pa. Angeline, mahal kita at alam ko na mahal mo rin ako. Nagmamahalan tayong dalawa at walang mali doon. Dagdag pa ni Denver, sa kanya hinalikan si Angeline sa noon nito. Napapikit naman na mariin si Angeline. Pilit na iniintindi ang sinasabi ni Denver sa kanya ngayon. Hindi niya kasi maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ba iniisip niya na siya ang dahilan kaya nagkaganon si Christine. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano, ha? Ipanatag mong isip mo na wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kapatid mo. Isipin mo na lamang na payapa na si Christine at masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Sabi ni Denver kay Angeline. Tumangutango naman si Angeline at hindi na nagsalita pa. Mabuti pa siguro magbakasyon na muna tayo. Masyado ka ng stress sa mga nangyari kaya ka nag-iisip ng kung ano-ano. Diyan. Sabi ni Denver at sa kanya niyakap si Angeline. Gumanti rin naman ng yakap si Angeline kay Denver at saka siya napabuntong hininga dahil baka nga tama si Denver. Na-stress lang siya ngayon kaya kung ano-ano na lamang ang naiisip niya ngayon. Wala kaya namang pinanonood ni Angeline at Denver ang kanilang kambal na anak na ngayon nakikipaglaro naman sa mga bodyguard nila. Napagod na kasi si Nanay Lydia at Sofia kaya naupo naman na muna ang mga ito.
Samantalang ang kambal napaka-hyper pa rin hanggang ngayon. Tila ba walang kapaguran ng mga ito sa kakatakbo. Halos padilim na rin na nagpasya si Angeline at Denver na umuwi na. Mabilis naman na sumunod ang kambal sa kanilang mga magulang. Dumaan pa muna sila sa isang restaurant para maghapunan dahil alam nila na makakatulog kaagad ang kambal pagka-uwi nila. Kaya nagpasya silang kumain na lamang sa labas. Pansin naman ni Angeline at Denver na inaantok na ang kambal na napapapikit ang mga ito habang kumakain. Alam nila na dahil sa pagod kaya antok na ang mga bata, kaya naman binilisan na lamang din nila ang pagkain nila para makauwi na sila at makahiga ng maayos ang kanilang mga anak. Kinabukasan, pagkarating ni Denver sa opisina, agad niyang inutusan ang kanyang sekretary na i-book sila ng ticket papuntang Palawan para makapag-relax kahit papano si Angeline dahil ramdam niyang stress na ito sa mga nangyari kaya pati sarili sinisisi sa mga nangyari kay Christine. Ikaw na rin ang bahalang maghanap ng matutuluyan namin. Isang linggo kami magsistay doon kaya pagkakatiwala ko muna sa iyo ang ilan sa mga trabaho ko rito. Sabi ni Denver sa kanyang sekretary na si Michelle. Yes, sir. Tanging sagot naman ito kay Denver, tsaka ito umalis sa loob ng opisina. Sanay rin naman kasi si Michelle na iniiwanan sa kanya ni Denver ang ilan sa mga trabaho nito. Agad din naman nakapagpabook ng ticket at hotel si Michelle para sa pamilya ni Denver. Kaya naman kinabukasan din noon ang alis na Denver. Pagka-uwi naman ni Denver sa unit ni Angeline, agad na rin niyang sinabi sa mga ito na aalis sila bukas papuntang Palawan. Tuwang-tuwa naman ang kambal nilang anak pero si Angeline tahimik lamang na nakatingin sa dalawang bata kaya naman agad na siyang nilapitan ni Denver. Magbabakasyon tayo para makalimutan ng kung anumang bumabagabag sa isipan mo. Kaya please, i-enjoy natin ang bakasyon natin ha. Huwag ka nang mag-isip pa dyan ng kung ano-ano dahil masa-stress ka lang. Sabi ni Denver kay Angeline. Napabuntong hininga naman si Angeline. Sorry, hindi ko lang talaga maiwasan hindi mag-isip. Naawa kasi ako sa sinapit ng kapatid ko na hindi man lang kami nakapag-usap o nakapagpatawaran man lang bago siya nawala. Sagot ni Angeline. Naiintindihan kita, Angeline, ang mabuti pang isipin mo. Payapa ng kapatid mo ngayon. Sagot ni Denver kay Angeline. Ang mabuti pa, tuluyan na kita maganda ng mga dadalhin nating gamit para bukas. Maaga tayong aalis papuntang Palawan. Pag-iiba na lamang ni Denver sa kanilang usapan. Tumango naman si Angeline dito, tsaka nauna na itong pumasok sa loob ng kwarto at agad siyang sinundan ni Denver. Narinig pa niya ang paglock ng pinto pero binaliwala na lamang yan ni Angeline. Agad na kinuha ni Angeline ang dalawang malaking maleta para paglagyan ng kanilang mga dadaling damit para sa kanilang isang linggong bakasyon sa Palawan. Akmang kukuha na rin sana ng mga damit ng bata si Angeline nang maramdaman niya ang pagpulupot ng braso ni Denver sa kanyang bewang kasabay ng pagdampi ng halik nito sa kanyang batok. Denver, I love you, Angeline. Sabi ni Denver kasabay ng pagdampi ng halik nito sa batok ni Angeline. Para namang biglang nanayo ang balahibo ni Angeline dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Denver, sabayan pa na nararamdaman niya ang mainit na hininga ni Denver sa kanyang batok, kaya para tuloy biglang nag-init ang katawan niya. Denver, kailangan ko na mag-empake. Pagtutol pa sana ni Angeline pero napaungol na lamang siya nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Denver. Maya-maya sabay na lamang silang napaungol nang sabay nilang marating ang langit na sila lamang nakakaalam. I love you, Angeline, sabi ni Denver, tsaka niya dinampian ng halik si Angeline sa labi. I love you too, Denver, sagot naman ni Angeline dito. Kinabukasan ay naalimpungatan naman si Angeline at nilingon niya ang gwapong mukha ni Denver bago siya nagpasyang bumangon na dahil naalala niyang may kailangan pa pala siyang gawin dahil hindi niya to nagawa kagabi dahil mas inuna niya ang makipaglabing-labing kay Denver. Nang maramdaman ni Denver ang pagbangon ni Angeline, gumising na rin siya at bumangon dahil tutulungan pa niyang mag-impake ng mga gamit nila, si Angeline. Good morning! Bati ni Denver kay Angeline na kumukuha na ng mga damit sa kanilang mga lagayan. Maaga pa, nagising ba kita? Gulat na sabi ni Angeline kay Denver nang bigla tong nagsalita sa likuran niya. Hindi naman, tulungan na kita dyan, sagot ni Denver, tsaka nito inayos ang ilang mga damit na kinuha ni Angeline.
Hinayaan na lamang ni Angeline si Denver sa ginagawa nito. Total kasalanan naman nito kung bakit di niya ito nagawa kagabi. Pagkababa pa lamang sa eroplanong sinakyan ni Angeline at Denver, pati na rin ang mga anak nila, tuwang-tuwa na ang mga ito. Nagtatatulan pa ang kambal dahil finally, makakagala na rin ulit sila sa malayong lugar. Wow! Look, Mommy, oh, ang ganda! Daldal ni Nina sa ina, habang nakaturo sa direksyon kung saan kitang-kita mo ang magandang tanawin. Napapangiti naman si Angeline dahil kita niya excitement ng kambal sa mga nakikita nito ngayon. Ramdam na rin kasi ni Angeline na namimiss ng mga itong mamasyal sa park na dating ginagawa ng mga ito sa Baguio. Mommy, pwede na po ba tayong mamasyal na kaagad? Tanong naman ni Noah habang nakatingin din sa magandang tanawin doon. Kailangan muna nating magpahinga sa hotel mga anak. Mamaya pwede naman tayong gumala sa paligid ng hotel pero bukas na lang tayo mamamasyal sa iba pang magagandang lugar dito sa Palawan. Sagot ni Angeline sa anak. Sige po, Mommy. Excited na po kami ni Kuyang mamasyal dito. Ngiti-ngiti pa na sagot ni Nina sa kanyang ina. Agad naman na silang dumiretso sa hotel kung saan sila magsistay ng mag-anak. Kumain din muna sila ng tanghalian nila dahil inabot sila na ilang oras sa biyahe kaya hindi pa sila nakakakain. Pagsapit ng hapon, ginala lamang nila Denver at Angeline ang kambal sa mga malalapit na pasyalan kung saan sila nagstay. Agad din silang umuwi dahil kailangan nilang patulugin ng maaga mga bata dahil maaga pa sila bukas na aalis para pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Palawan. Naalimpungatan naman si Angeline dahil wala sa tabi niya si Denver. Denver? Tawag pa ni Angeline kay Denver pero walang sumasagot sa kanya kaya naman bumangon na siya at agad sumilip sa CR dahil baka naroon ito pero walang Denver siyang nakita doon. Gumamit na rin muna siya ng CR at sakto naman. Pagbukas niya ng CR ay ang pagbukas din ng pintuan nila at iniluwa noon si Denver. Saan ka galing? Agad na tanong ni Angeline kay Denver. Dyan lang. Nagpahangin lang sa baba. Kakamot-kamot sa ulong pagdadahilan ni Denver. Tumangutang naman si Angeline sa kanya. Hindi ka ba makatulog? Tanong na ni Angeline dito. Agad naman na lumapit sa kanya si Denver. Inakay na siya pabalik sa higaan nila. Magkabukod kasi ang higaan nilang dalawa sa higaan ng kambal. Oo eh. Hindi ako makatulog kaya nagpahangin muna ako sa baba. Sagot ni Denver. Ganun ba? Sige na, matulog na ulit tayo at maaga pa tayo mamaya. Sabi na lamang ni Angeline, tsaka ito nahiga ulit. Agad namang tumabi sa kanya si Denver at yumaka pa ito sa kanya. Kinabukasan ay nauna pang gumising ang kambal sa kanilang mga magulang dahil excited talaga ang mga itong mamasyal ngayong araw. Mommy, Daddy, wake up! Panggigising ni Nina sa kanyang mga magulang. Good morning, babies. Bati ni Angeline. Tsaka siya napadilat ng kanyang mata at sumalubong sa kanyang paningin ang kambal nang iting-iting nakatingiti sa kanila. Si Denver naman tulog na tulog pa rin kaya naman kinulbit niya na ito para gisingin. Daddy, wake up! Mamamasyal pa po tayo ngayon, di ba? Panggigising ni Noah sa kanyang ama. Napainat naman ang kamay niya si Denver. Good morning, babies. Excited na excited talaga kayong mamasyal na dalawa. Bati ni Denver sa kambal. Yes po, Daddy. Kaya po gumising na kayo ni Mommy para makapamasyal na po tayo. Sagot ni Nina sa kanyang ama. Bumangon na rin naman si Angeline at Denver dahil walang balak ang kambal na tumigil sa kakakulit sa kanila na gumising na sila dahil sobra excited na talaga ng mga itong mamasyal. Nag-asikaso rin naman kagad sila ng kanilang mga sarili at balak na lang nilang kumain ng breakfast nila. Pagkalabas pa lamang ng hotel, ngiting-ngiti na ang kambal. Nagrenta na lang muna ng sasakyan si Denver ngayon dahil ang gusto ng mga bata, mag-beach sila ngayong araw kaya naman sinunod lamang nila ang gusto ng mga ito at pupunta sila sa isang kilalang beach doon. Matuloy na lumipas ang mga araw. Talaga namang sobrang nag-enjoy si Angeline at Denver, lalong-lalo na ang kambal sa pagstay nila sa Palawan. Tuwang-tuwa palagi ang mga ito kada aalis sila ng hotel para mamasyal. Hinayaan na lamang din naman ni Denver at Angeline na mag-enjoy talaga ang kambal dahil ngayon na lamang nga ang mga ito nakakapamasyal.
Walang araw din ata na hindi sila nagpupunta sa beach dahil gustong-gusto ng mga bata iyon. Ngayong araw, balak naman nilang mamili na ipapasulubong nila sa mga magulang at kaibigan nila pagbalik nila sa Manila. Gusto rin muna nilang makapagpahinga bago bumalik ng Maynila dahil panigurado, pagbalik nila sa syudad magiging busy sila sa trabaho dahil balak na ulit bumalik ni Angeline sa pagtatrabaho sa opisina ni Denver. Nang hapon na yon, habang nanonood ng TV, si Angeline nagtaka siya dahil lumapit si Denver sa kanya at may iniabot na paper bag sa kanya. Ano yan? Kunot noong tanong ni Angeline kay Denver. Just wear it. At sa labas na tayo mag-dinner mamaya? Sagot ni Denver at saka kinuhang kamay ni Angeline, saka niya nilagay ang paper bag doon at saka ito umalis. Nagtataka namang tiningnan ni Angeline ang papalayo ng si Denver. Nagtataka siya kung bakit kailangan pa siyang bigyan ng damit nito, gayong kakakain lamang naman nila ng dinner. Ano kayang problema nun? Bakit kailangan pa niya akong bigyan ng damit? Kausap ni Angeline sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya at saka siya tumayo. Malapit na rin kasi mag-alas 6 ng hapon at balak niyang maligo na muna bago sila lumabas para mag-dinner. Inuna na rin muna ni Angeline bihisa ng mga bata bago siya nag-intindi ng kanyang sarili. Binuksan na rin ni Angeline ang paper bag na binigay sa kanya ni Denver dahil nga isusuot niya na ito at nagulat pa siya dahil sakto naman sa katawan niya ang pink dress na yon na hanggang tuhod lamang ang haba. Gustong gusto niya ang mga ganitong dress, idagdag pa na favorite color niya ang pink kaya naman napapangiti na lamang siya habang nakatingin sa salamin. Paglabas niya ng CR, nagtaka pa siya dahil wala na doon ang mga bata. Naglakad pa siya papalapit sa mahigaan nila at nakita niyang isang sandals doon at may note pa doon. Nauna na kami ng mga bata sa baba. Sumunod ka na lamang, Denver. Angeline, sa note na naroon. Kahit nagtataka dahil hindi siya hinintay na mag-aama, ay basa na pinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Iniisip na lamang niya na baka gutom na ang kambal, kaya inaya na mga ito ni Denver na bumaba at hindi na siya hinintay pa. Sinuot na rin niya ang sandals na naroon, tsaka inayos ng konti ang kanyang buhok at naglagay lamang ng manipis na lipstick, tsaka siya nagpasyang lumabas na upang kumain ng dinner.